handang-handa na mag-rescue ang mga taga Cebu kung sakaling lumala pa ang kaguluhan sa Senado sa Maynila, lalo na nalalapit na po ang pagsimula ng impeachment ni Vice President Sara. At alam naman po natin, hindi lang impeachment ang rason kung bakit pilit ginugulo ng grupo ng mga tuta ni Bongbong Marcos ang Senado. Pilit nila inaagaw ang liderato dahil din sa posibilidad na gusto nilang ma-extend ang termino ni Bongbong Marcos para hindi sila mapanagot sa korupsyon na pinaggagawa po nila. Ito, pakinggan natin ang matinding pahayag ng riders mula sa Cebu. Duterte riders mula sa Cebu. Riders team na ami karon suportaran o mo-cooperate kalabot ni sa mga panghitabo sa nasyonal, especially sa Senate, no, nga grabe ang pagbaboy nila sa konstitusyon, no. So kami isip ordinaryong taxpayer, di ani kuyog mi sa mga grupo, sa mga bisag dili pa Duterte supporters, basta against administration. Kami among grupo wa gid mi kauyon sa nahitabos pang gobyerno. So mao lang di amin pakita gid mi sa suporta para mo-cooperate aning mga panghitabo karon dinhi sa ato. Nalipay ko nga mo ang grupo sa DRT Luzon, Visayas ug Mindanao niduyog aning kasagmuyo nato sa administrasyon nahitabo ron sa ato ang panggobyerno, no? So matindi ito, mga kababayan po natin, kung magsama-sama ang lahat ng mga Duterte riders mula Luzon, Visayas, Mindanao. Dito pa lang sa Luzon nakita natin, no? Quezon City pa lang, Cavite pa lang, yung halos yung madalas na sa Senado, Quezon City and Cavite lang po halos yan. May pangilan-ngilan na mga miyembro galing sa Maynila, galing sa Caloocan, galing sa Pasay, pero hindi pa yon ang kumpleto. Mantakin mo kung magsanib pero sa lahat, napakarami po yun, mga kababayan. At lahat ng mga supporters na ngayon ay gigil na gigil nga. May mga nababasa pa nga tayo sa comment section. Ang sabi nila, kung may magpadala lang ng barko sa Visayas at Mindanao, handa silang sumama. Handa nilang isakripisyo pansamantala ang kanilang trabaho upang makilahok, magpakita ng puwersa sa isang mapayapang ginaganap na kilos protesta. And alam nyo, mga kababayan, kung ang Malacanang ay talagang binalot na nila, pinalibutan na po nila ng mga napakadelikado na barbed wire. Grabe, napakatulis nun. Mayroon pang mga barikada na mga solid na mga semento. Ganon din ang ginagawa nila ngayon sa Senado. So may mga nakahanda din po sila na pangbarikada, itong mga makakapal na barbed wire, mga kababayan po natin. So talagang makita mo rin na kahit sinasabi nilang hindi sila nag-worry sa mga malawakang kilos protesta, pero sa kanilang aksyon, pinapakita nila na nanginginig po sila. Grabe yung paghahanda na ginagawa nila ngayon. Lalo na naririnig po nila na marami po from Visayas and Mindanao ang handang magbiyahe papuntang Manila dahil po sa mga nangyaring malawakang kaguluhan ngayon at panggigipit pati ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi ako lang, personal ko ito na opinion. Hindi ako naniniwala na walang kinalaman ang Malacanang sa kaguluhan sa Senado at yung pag-impeach kay Vice President Sara sa Kongreso. At lalong hindi ako naniniwala sa mga parusot na mga kongresista at senador na lahat ng mga kumakampi kay Bongbong Marcos ay hindi bayad. Lahat ng mga nanggigipit kay VP Sara ay hindi bayad. Kasi kita mo yung kanilang motivation, yung gigil nila. Makikita mo na talagang may pirang involved sa kanilang mga galawan. Redon, no? Loestro, Abante, and which is sila po yung mga pinangalanan ng mga Marines. Of course, Tolpo, Soto. Patuloy tayo dito. Dami dire. Sir, nakiki-mention ka ganina nga anytime kung pwede mo mato dito sa Senado, anda mo, sir. Yes, anytime gid, no, dili lang among grupo, dili lang DRT Philippines, kung dili tanan nga grupo gawa ka uyon sa taburon sa Pilipinas. Andam gid mi moadto sa Senado o sa Malacanang kung unsay dangatan aning taburon sa nasyonal. Sa ato ang 12 ka senador, no, nagpabilin sa majority block, especially lead by Senate President Alan Peter Cayetano. Daghang salamat sa inyong pagiglaban, Marcolita, especially Ruben Padilla. Grabe, saludo ko ninyo, no? Bisag ibabagan mo ni John Vic Remulla, ambot lang anong naabot sa ditong dapita. Wagid mo pa lupik, no? Inyo jong ilaban ang mga Pilipino. So daghang salamat sa 12 ka senador na nilaban para sa Pilipinas. So ito yung mga bantayan natin, ng mga ganapan, mga kababayan po natin.
And palagay ko ito yung pinaghahandaan ng administrasyon ngayon. Alam mo nung Huwebes, nung nagkaroon ng hearing ng Blue Ribbon at maraming tao yung dumating. No? At nakita natin na kinakabahan sila. Nagtangka pa nga silang gutumin yung mga ralista eh. Dahil hinaharang nila yung tubig, hinaharang nila yung pagkain na hindi makapasok. Pero nung nakita nila yung volume ng riders, volunteers, Duterte supporters na papunta sa mga pulis, kinabahan din sila. Binuksan nila yung harang at pinapasok nila, pati yung LED, pinapasok nilang tubig, pagkain, pati yung mga tao, sinubukan nilang harangan. Pero nakita nilang marami yung sumugod para pilitin na buksan at papasokin yung mga tao sapagkat hindi naman ang gugulo, otherwise, may mga sumugod nga na mga binayaran. Ito ang grupo daw po ng mga loyalista at mga grupo ng mga kaliwa, mga corn beef na nagsanib pwersa upang manggulo. Doon na nagkaroon ng batuhan ng tubig. Pero kung Duterte lang talaga, walang mangyayaring gulo. Dahil yan po is talagang hindi po mahilig sa gulo. Otherwise siguro, kung guguluhin nila, di ba mga kababayan natin. Anyway, peaceful rally po yung mga panawagan ng mga organizer at iba't ibang grupo sa ginaganap sa Senado. Sa Malacanang, wala pong mangyayaring pagsugod sa Malacanang. At yan po is gawa-gawa lamang ni Claire Castro. Yung sinasabing pagsugod sa Malacanang, yung sinasabing may aatake sa Malacanang, yan po is napakalaking katarantaduhan at yan po ay gawa-gawa lamang ni Claire Castro. Itong si Claire Castro, sa totoo lang, napakahilig talaga nito mag-invento, mga kababayan po natin. At yung mga kapalpakan ng gobyerno, so walang tigil, sinisisi pa rin sa oposisyon, sinisisi pa rin, lalong-lalo na sa Duterte administration. So may mga announcement din si Claire Castro, hindi ko lang makita, na sinasabi niya na susugod daw sa Malacanang ang mga supporters ng Duterte. Walang ganon at ang Duterte supporters ay nakakonsentrate po sa Senado sapagkat doon mangyayari yung posibleng pagpalit ng konstitusyon at yung pagtulak nila na pigilan ang Blue Ribbon hearing at burahin, tanggalin yung mga testimony ng Marines at ipapakontempt at syempre yung impeachment ni VP Sara. So doon lahat nakapokus yung mga Duterte supporters. Kaya palagay ko yung announcement ni Claire Castro na may mga galing daw ng Mindanao pupunta ng Manila para sumugod sa Malacanang, yan po is imahinasyon lamang ni Claire Castro. Ika nga parang nababangag na rin itong si Claire Castro at kung ano-ano na po yung pumapasok sa kanyang isipan. Yan po is propaganda lamang nila. Siguro para maalarma yung mga otoridad pero kinonfirm ng PNP na walang ganon na intel na nakukuha. O nga naman, di ba? Eh, sayang yung intelligence fund ng PNP at Armed Forces of the Philippines, NBI, kung sila ay malulusutan. At million or billion nata yung kanilang confidential fund. Alam ko si Bongbong Marcos, 4.5 billion ang kanyang confidential fund. Pero si Claire Castro, syunga-syunga pa rin at mahilig magpakalat ng fake news. So kung may number one, numero uno na nagpapakalat ng fake news, itong si Claire Castro. At sinisisi niya, political noise rin daw, ang dahilan kung bakit natalo tayo sa pagpasok sa United Security Council. Kasalanan nila yan. Dahil sila ang gumagawa ng kaguluhan sa ating bansa. So abangan natin yung mga ibang update pa. At siguro pag-uusapan din natin itong patungkol kay Chis Escudero, ang senador na naghudas sa Brev 13. Sabi nga ni Camel, no? Kung may kakalas pa sa tracing kasamahan nila na senador, siya ay hudas sa lahat ng mga hudas at walang iba kundi yung si Chis Escudero. Yan po yung mga susunod natin pag-uusapan sa ating mga videos. Maraming salamat at huwag kalimutang i-like ang video ito. Itong pumuputak na naman sa kanya mga vlog na si Claire Castro. Abay, pwede daw nila kakasuhan ang mga senador at yung mga witnesses na humarap po sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano, Dante Marcoleta, and SP Cayetano. So, usurpation of authority daw po dahil hindi daw po authorize ang Blue Ribbon. So, ito ang sinasabi natin na nakikialam ang Malacanang. Sabi nga ni SP Cayetano, di ba?
yung nasa likod at ang sinusunod ni Win Gatchalian ay ang Malacanang. Hindi yung pagiging independent ng Senado. So ito na. Tingnan nyo, umaga, gabi, o pati siguro sa pagtulog, o pati sa pagbingbang ni Claire Castro, abay iniisip niya pa kung paano ma-destabilize, kung paano masiraan itong mga senador nakakampi po ni Vice President Sara o yung mga grupo ni SP Cayetano. So, kanya siguro yung ginagawa ni Claire Castro. Ito, panoorin natin ang video. So yes, may usurpation of authority. O, tinan mo yung pagmumukha niya, mga kababayan po natin. Talagang nandyan yung gigil. No? Nandyan yung parang gustong-gusto niya na talaga na matanggal ang mga senador na ito. Gustong-gusto niya na talaga ma-impeach si Sara. Gustong-gusto niya na talaga na mapakulong si Bato sa dahig. Grabe yung ano nila ngayon. Grabe yung desperada. Makikita mo po ayan, sa pagmumukha ni Claire Castro. Kaya lahat na kaso na pwedeng ikaso sa kalyado ng mga Duterte ay talagang gagawin nila. Tapos, yung mga nagsalita dyan, hindi yan official. Pwede makasuhan niya ng libel. Pero sa kanya Pwede makasuhan daw ng libel. So, yan ang mga opinion na sinusundan ni Win Gatchalian. Hindi yung constitution, hindi po yung rules ng Senado kung paano po makakuha ng quorum. Ang quorum po is 24 senators. So, half plus 1, quorum na yan. So, napakadali lang intindihin. Hindi mo kailangan maging abogado. Pero sa kanila, ini-insist nila ang 12 ay quorum daw. So, 12 plus 0, quorum. live post sa social media Sabado ng gabi, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na handa siyang harapin ang anumang kasong posibleng ihain Yun. laban sa kanya. Yon, talagang matapang. Wala namang problema, filean ako ng kaso. Pero okay sa inyo baguhin yung Senado? Okay sa inyo wag ilabas yung totoo sa flood control? Pinaratangan din ni Cayetano si dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson na nagdala ng mga testigong nagbigay umano ng maling testimonya sa mga naunang pagdinig ng komite. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado eh. Binalik sa kanya. O, ayan. Kayo yung sumira ng Senado. Ikaw, Lacson, ang sumira ng Senado. Kaya galit na galit si Lacson kapag nag-livestream po si SP Cayetano. Kasi hindi niya magagawa yan. Subukan niyang mag-livestream. Tingnan natin kung hindi sila tadtarin ng galit ng mga Pilipino. Subukan mag-livestream ni Win Gatchalian, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, na nagdi-discuss ng ganito. O kahit si Risa Ontiveros, o kahit si Tuta Soto, o kahit si Chis Escudero, subukan nila mag-livestream ng ganyan. Kung hindi sila tadtarin ng mga galit ng mga Pilipino. Dito kay SP Cayetano, ang daming sumusuporta. Ang daming nanonood. 40,000 pagkatapos 1 million ang kanyang views. Wala silang ganong taga-suporta. Mga sumusuporta sa kanila, trolls lang. At hindi nila kayang harapin talaga ang mga galit ng mga Pilipino. Pati comment section nila, ino-off na nila eh. O, tuloy tayo sa paliwanag ni SP Cayetano. True false testimony witness using the blue ribbon laban sa ating mga kasama. Bukod sa 18 dating bodyguard ni Zaldico na tumestigo sa pagdinig noong Huwebes, inaaral naman ni Senator Vicente Soto III kung isasama din niya ang ilang senador sa sasampahan ng reklamong libel at cyber libel matapos siyang idawit at umanggap umano ng male-maletang pera mula sa flood control funds. Idinawit din ng mga testigo ni Attorney Levy Baligod, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at anak nitong si House Majority Floor Leader Sandro Marcos na hinatiran din umano ng mga maleta ng pera. Pero ayon sa Malacanang, ipinauubaya na sa National Bureau of Investigation ang investigasyon. Mandato na po ng NBI, ng PNP. Well, I think naman nag-iimbestiga naman na po yung NBI. Hindi na sila kailangan utusan pa. Ang daming trabaho ng Pangulo para intindihin pa yan. Alam naman niya na hindi nagsasabi ng Ang daming trabaho pero walang resulta. O, diyang inang yan. So, trabaho na ng Bongbong Marcos na pamudmud ng ayuda. Trabaho na ng Bongbong Marcos na mag-inspeksyon ng mga kanal. O, ano ba yung legacy niya? Yung barbed wire. O, sanggala na yan. Mas matibay pa ang barbed wire kaysa flood control. Alam mo ba yung Claire Castro? Anong tinatrabaho ni Bongbong Marcos? Ano naman eh. O, sabihin natin nagtrabaho siya para iangat yung ekonomiya. Bakit bagsak at lalong tumaas ang inflation? Sabihin natin nagtatrabaho siya para maraming investors na pupunta. Bakit nag-withdraw ang investors? Sabihin natin nagtatrabaho siya
para bumaba yung presyo ng bilihin. Eh bakit lalong tumataas? Ano ba yung tinatrabaho ni Bongbong Marcos para ma-extend ang kanyang termino, mamudmod ng ayuda para marami siyang makuha ng mga local officials. Takotin yung mga hindi sumusunod sa kanya at ang sumusunod sa kanya paulanan ng pera para marami siyang taga-suporta na makukuha. Ang NBI, syempre, ano pa ba yung aasahan natin sa NBI? Eh, nakakontrata na, natuta niya na yung NBI eh. Yung dosing senador, kasama si Tridor Escudero, ituta niyo na yan eh. O yan ang tinatrabaho ni Bongbong Marcos. Pero kung para sa Pilipino, wala naman eh. Pinaayos niya ba yung mga flood control na naging ghost at naging substandard? Wala naman. Di ba? Wala namang ginagawa. O yan, unang-una, ang daming butas. Alam niyo yung kwento ng 18 na basurero or 18 maleta boys. Pastorero, malita voice. Basura ha. Pero masyado kayong nagpanik. Masyado kayong nasaktan. Na-unlock yung pagiging hayop na ugali ng mga tulpo dahil sa expose ng mga Marines. Na-unlock yung mga pag-uugali ng mga kongresista. Sabihin natin, totoo yung sinasabi mong sinungaling yung mga 18 Marines. Nasaan napunta yung pera? Wala namang proyekto si Bongbong Marcos. At paano naging fake at sinungaling? Yung may mga picture, may mga plate number ng sasakyan, confirm. At mismo ang boss nila, na chairman ng Committee on Appropriation na may hawak ng pundo, ika nga noon sinabi pa ni BP Sara yan eh. Martin Romualdez Insaldi ko lang, yung may hawak sa kaba ng bayan. Sila nagdi-deliver eh. Basurero, kahit ano pang gawin nyo, Claire Castro. Alam mo sa pang-araw-araw na pagsisinungaling mo, lahat na sasabihin mo, kahit tama, iisipin na ng tao na sinungaling ka. Kasi yan na yung marka sa'yo. Claire Castro. I mean, parang tahi-tahi. Kung ano na yung masabi ng isa. I believe pareho yung invitation, yung list of resource persons. So, isa pa ito, mga kababayan po natin. So, itutuloy daw nila bukas yung Blue Ribbon. At itong si Gatchal yan, no? Paano niya maayos yung Senado? Sarili niya nga, hindi niya maayos, hindi niya maintindihan. Kung siya ba, o babae o lalaki, hindi niya maintindihan kung ano ba yung gusto niya, lalaki o babae. Diba? Tapos ayusin mo yung Senado. Ayusin mo muna yung sarili mo, Win Gatchalian. Kasi alam naman natin eh, kahit i-deny niya at sabihin niya na walang nagkukontrol, walang nag-uutos sa kanila, obvious naman yung ginagawa nila ngayon. And ang pag-pronounce ng Malacanang na suportado nila si Win Gatchalian. Ha? Ayan ang sinasabi nilang kakasuhan ang kampo ni SP Cayetano, kakasuhan, ang Malacanang mismo yung nagsabi na nagkaroon ng usurpation of authority dahil nag-conduct sila ng hearing ng Blue Ribbon na hindi sila authorized. So, paano hindi authorized? SP pa rin si Cayetano. Wala pa rin silang 13 na na-present. 13 lang. Diba? At kung magkakaroon sila ng 13 ngayon, na mga senador nakakampi nila bilang majority, hindi nila masasabi na invalid yung ginawang hearing ni SP Cayetano. Kasi that time, 12 pa lang sila. Yun. Hindi tayo abogado, pero mukhang mas malawak yung alam natin dito sa mga senador at yung mga abogado rin. Komento ng komento ng mga abogado, professors, IBP na maraming kumontra, o mga dating Senate President. So, opinion nila yon. So, doon sila nagbabase dahil wala daw kakampi si SP Cayetano dahil halos lahat daw ng mga opinion pumapabor sa kanila. Pumapabor kasi nga, ang ini-interview, kaalyado nila. Ang ini-interview, dilawan at mga loyalista. So, ano pang aasahan natin? Palagay nyo, no? Papabor sila kay SP Cayetano. Sa panahon ngayon, basta't may pera, wala na silang pakialam sa konstitusyon. Pero ang kakampi ni Cayetano is yung konstitusyon. Napakasimple nga lang eh. Ang quorum out of 24 is 13. Kasi half or 50% plus 1. Yun na yung pinaka-basic ng rules ng Senado. Di ba? Pero para sa kanila, 12 pa rin. At ang sinusundan nila, yung makaluma. Kaya supalpal din sila kay Senator Loren Licarta. Anyway, mga kababayan po natin, yung mga issue ito, yung mga kapag-decide,
ay Supreme Court talaga. So, pwede nila akit sa Supreme Court kung gusto nila. And yung mga opinion na yan, as opinion nga, ibig sabihin, pwedeng maging valid, pwedeng maging totoo, pwedeng maging hindi. Kagaya ng opinion natin. Hindi ibig sabihin ay mga abogado sila, totoo na yung kanilang opinion, pwede na. May matinding debate nga eh. At yung pinakamagbigay lang talaga ng final decision is yung Supreme Court. Yan ang yung antay natin. Kaya nila Supreme Court para lalabas na totoo yung kanilang sinasabi. Or else, ilabas na nila yung kanilang alas na pang 13 daw. Sino kaya ito at totoo kaya ito? Ano yung malalaman natin? Kasi lahat naman na napapasunod nila is dumadaan sa matinding negotiation. And syempre, burado ang kaso. Marami tayo pag-uusapan and palike ng video. Ito, puntahan na natin si Judas Escudero. Kasama ngayon sa Tuta 12 ni BBM. Mukhang nabasbasan pala ni Lisa Tanas. Kaya biglang nagbago yung pag-iisip nitong si Judas Escudero. Itong si Judas Escudero, alam naman natin na talagang solid ito kay Bongbong Marcos. Solid ito na dilawan din. So kumbaga, naglalaro ang taong ito. At alam naman natin na siya po is talagang pambansang alalay ni Lisa Tanas, tagahawak ng champagne. Okay, so sinasabi ni Jesus Escudero na wala daw kinalaman yung Malacanang dito at ginawa niya lang po ito para mag-convene daw ang Senado at para makabalik na sila sa trabaho. Hindi yan ang rason eh. Talagang nagtraidor ka kasi last din na nga po yun eh. Kasi ang purpose para hindi nila maagaw yung liderato at tuloy-tuloy yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kaso talaga nagtraidor ka eh. At ang palusot ni Jesus Escudero or ni Judas Escudero, hindi daw po siya tinakot. Wala daw involvement yung Malacanang at walang kinalaman yung kanyang mga kaso eh. Di nga. Sino yung mapapaniwala ni Judas Escudero na walang kinalaman ang kanyang mga kaso sa kanyang pagpabaliktad? Hindi po tayo pinanganak kahapon at lalong hindi po tayo bago sa usapin po ng politika. At lalong-lalo na yung mga napaka-observant na mga kababayan po natin. Siguro maloko mo lang ang sarili mo, maloko mo lang yung asawa mo, pero hindi mo maloko ang sambayan ng Pilipino dahil alam na alam ang iyong tunay na kulay. Tinanggap na nga namin eh, nung naging kaalyado ka ng kampo nila Senator SP Cayetano. Pero kaso wala eh. Tenable at hindi maaari magpatuloy ng ganito ang Senado. Kung tanong mo naman, kaninong panig akong ngayon, ang panig ko mula't mula hanggang ngayon ay sa Senado. Ibig sabihin, hindi pwede manatiling ganun yung institusyong kinabilangan ko. Kung ang tanong mo ay majority ka ba o minority? Magpapaka-technical ako ng konti. Ang definisyon ng majority sa Kamara man o sa Senado, bumoto ka sa nanalong Senate President. Ang definisyon ng minority, bumoto ka sa natalong Senate President. So kung maalala mo yung election ng Senate President Cayetano, bumoto ako para sa kanya, so majority ako. Yung iba bumoto para kay Senator Soto, kaya sila minority. Ngayon walang Senate President kasalukuyan ang Senado. Di ba? Walang kasalukuyan Senate President daw. So talagang ini-insist nila, ito talaga, isa lang talaga yung kanilang propaganda. Isa lang talaga ang kanilang script. Gusto nilang tanggalin as Senate President si Cayetano. Kaya, yun nga, sinisigaw nila na wala talagang Senate President. O sino Senate President ngayon? Kasi hindi naman kayo nakakuha ng kompletong boto, kompletong numero. Kaya siya pa rin yung Senate President. Ay, yung quorum nyo nga, hindi naman kompleto. So, ito si Escudero, abogado yan, napakatalino yan. Pero tingnan nyo ha, dahil sobrang talino niya, gusto niyang lukuhin ang mga Pilipino. Gusto nilang kapaniwalain sa mali na ginagawa nila. So, acting lamang si Senator Win Gatchalian at Senate President Pro Tem lamang siya. Pero Acting Senate tempore, di ba? dagdag ko, hindi porkit majority ka, kakampi ka ng administrasyon. Hindi porkit Nandiyan pa rin yung pagiging mabula talaga ni Escudero, no? Itong mga taong ito ha, hindi na natin talaga dapat ito pagkatiwalaan. Kasi ito yung lagi kong sinasabi sa mga traidor na politiko. Kung kaya nilang traidorin ang kapwa nila politiko, kapwa nila senador, kagaya ni Escudero, kapwa nila congressman,
paano pa kaya ang taong bayan? Diba? Kung maloko nila yung kapwa nila senador na binoto ng milyon-milyon, paano pa kaya yung mga Pilipino? Ganun lang yon. So kung kaya nilang magtraidor sa kapwa nila senador, sa kanilang trabaho, sa kanilang tungkulin, iyon din ang ginagawa nila sa taong bayan. At maniniwala ka ba na walang kapalit yung pagbaliktad niya? Porkit minority ka, kakampi ka ng oposisyon. Hindi porkit majority ka, iisa lamang ang boto nyo. Bigyan ko kayo ng isang Wag na, alam na namin, kakampi ka ng Malacanang, yun lang yun. halimbawa. Nung Senate, wala. Para sa akin, ang posisyon ng palasyo, walang kinalaman sa posisyon ng Senado bilang Senado. Siyempre, amin ba kayo? Galit na yung taong bayan sa inyo, aamin pa kayo, hindi sasabog sa pagmumukha nyo. Talagang i-deny nila at sasabihin nila na walang kinalaman ng palasyo. Ganun lang yun. Bakit? Hindi ba masakit sa dibdib na nakikita mo nag-adjourn na lang ang Senado ng 3 araw na nandun naman yung mga tao na nagbo-boycott man o O, sino ba kasi nagsimula? Bakit nagbo-boycott? Bakit magulo? Kasi nga gusto nila agawin and pagtakpan ang involvement sa corruption. protesta man? Di ba? Wag na lang yon, iba na lang. At hindi ako nagkulang sa pakikipag-usap sa Wow, hindi nagkulang ah. mga kasamahan ko sa Senado sa magkabilang panig na dapat ganito. Huwag gamitin to. Hindi tama to. Hindi na tama yung ganito. May ibang paraan. Iba yung kaisip. So hindi tama. So anong tama? Pagtakpan ng corruption. So anong tama? Ilihis ang issue. Anong tama? Extend ang termino ni Bongbong Marcos. Anong tama? Burahin yung testimony ng 18 na Marines. No? Hayaan na lang na paniwalain ng taong bayan na hanggang diskaya lang. Paniwalain na lang taong bayan na si Bong Revilla isa sa mastermind. So mastermind yung mga diskaya, ito mga big fish. Ligtas na yung mga kontraktor. Ligtas na yung mga involved na senador na tumanggap ng malita. May may bonus pa na mga babae, mga chicks 16 years old and 17 years old. So tanggapin na lang ng mga Pilipino na kapalit ng pagbaliktad ay pagbura or pag-dismiss na mga kaso. Yun ang gusto nyong mangyari. Yun ang gusto nyong tama. At hindi namin papayagan yan. Judas Escudero. Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino. Hindi po papayag yung mga taong gising na sa katotohanan pagtakpan nyo. Bulahi, kayo dyan, nagpo-programa, bulahin nyo yung sarili nyo. Pero yung tao kasi, hindi tanggap yun eh. Kasi nakikita natin na walang ginagawa yung administrasyon ito. Nakikita ng taong bayan kung sinong tunay na involved eh. At mas pinaniniwalaan ng majority ng mga Pilipino na open-minded yung testimony ng mga Marines. Kasi nga kita at ramdam ng mga Pilipino na hindi sila nagsisinungaling. So of course, yung nasa gobyerno, yung mga tinamaan, papalabasin talaga nila na sinungaling yan. Lalong-lalo na ang Malacanang. Kaya ang pagbabaliktad ni Chis Escudero ay isang paghudas, hindi lang sa kapwa niya senador, kundi sa sambayan ng Pilipino dahil kasabwat na po siya sa mga korap, kasabwat na po siya sa cover-up sa nangyayaring corruption sa ating bansa. At kasabwat na rin siya para hindi mapanagot ang mga tunay na involved dito. At ang isa pa dyan ay gusto nilang ma-impeach si BP Sara para hindi sila makulong. Yon ang purpose kung bakit din gusto nilang maagaw ang liderato sa Senado. And may gusto silang gawin sa konstitusyon. And palagay ko hindi papayag ang sambayan ng Pilipino dyan. Gusto nila mag-extend ng termino ni Bongbong Marcos. Gusto nila extend yung term nila. Walang eleksyon. Tapos patuloy na mag-file sila ng impeachment hanggang ma-impeach nila si VP Sara. Abay. Walang hiya mga kababayan natin. No? Hindi na kasi sila nagtatrabaho ng tama. Wala nang ligasiya si Bongbong Marcos. Extend pa nila. So, napakaraming may itim na balak itong mga kaalyado ni Bongbong Marcos, congressman o senado. Tingnan nyo, yung impeachment ni VP Sara nasa senado na napakaingay pa rin mga congressman. Pati yung hearing po sa Blue Ribbon, napakaingay nila. At parang nakikita natin yung sabuatan kung paano nila gigipitin yung 18 na Marines. Bukas din natin alam kung mag-attend pa ba yung 18 na Marines. Kasi ang nakita natin sa statement ni Atty. Balikod na ipinost din ni Congressman Mike Defensor ay mukhang hindi attend yung 18 na Marines.
Pero last minute kasi pwede magbago yan. Kaya malalaman natin bukas. At ano po ang inyong komento sa ating mga videos na pinag-usapan, kagaya nitong kay Kilay, no? Yung sinasabi nilang hindi nakikialam yung Malacanang pero napakaingay ni Claire Castro. And of course, Luzon, Visayas, and Mindanao, mukhang may mga taong handa ng magsugal para lang magsuporta sa malawakang kilos protesta. Lalo na po yung mga Cebuanos. Saludo po tayo sa mga taong ganito para lang gustong mabago yung maling ginagawa po ng namumuno sa ating bansa. So ito lang po yung ating panibagong update. Sana nagustuhan nyo po at huwag kalimutang i-like ang ating video. Maraming salamat and God bless everyone.